Hi mga mi, eto nga at wala namang bago. Pero halika't samahan mo pa rin ako sa aking kwento. Nandito tayo ngayon sa CMI Santo Tomas. Dito pumapasok ang aking anak. Dito nagpe-play class ang aking anak. Noon nga ay wala namang mga ganito, pero ngayon ay nauso na rin ito mga play class. Dahil nga ngayon ay eto nga ang problema ng mga mami kapag solo ang kanilang anak ay walang kalaro. Kaya naman pinapasok na din nila dito. Nakakatulong nga itong ganito sa development ng bata. Feeling ko nga ay nakatulong nga din ito dahil ito nga ang aking anak ay dati takot sa tao. Pero ngayon ay hindi na naman masyado. Palibasa nga ay kami lang ang dalawa lagi magkasama. Ang gusto ng aking anak ay kami maglalaro na maglalaro. Ay ako naman ay syempre ubos na yung energy ko sa pag-aalaga sa kanya. Kaya naman eto at naisipan ko siyang ipasok dito. Ako ngay nagbibideo diyan. Ang sabi ko bakit ang tagal? Ito'y laging nauuna sa uwian. Siguro nga ay nahirapan itong kanyang teacher sa pagsuot ng kanyang bagong sapato. Sabi kasi na ninang niya isuot na raw ito at baka nga daw lumiit pa. At yung oras na ayan nga ay may nagbababay sa kanya, tinuturo niya sa kanyang lolo. At paglingon ko nga naman ay may batang lalaki nagbababay sa kanya. At napatawa na nga lang kami nung nanay nung batang lalaki. Narinig ko pang sabi, anak tara na, nakapagbabay ka na. Abayang isip-isip ko naman, aba, isusumbong kita sa daddy mo. At lumawak na nga itong aking pag-iisip. Naisip ko pa lamang nalalaki siya, may manliligaw, ikakasal. Naku po, parang ayaw ko nang isipin. Pero ngayon pa lang, pinagpe-pray ko na talaga yung future niya. Ayan nga, at sabi niya sa lolo niya ay gusto daw niya ng prize. Isang ungot nga lang niya sa lolo niya ng prize ay eto nga at diretso liko na agad doon sa Jollibee. At pagka uwi nga niyan ay gusto na agad mag-scooter, hindi pa nakontento doon sa school. 2 hours na nga siya naglaro doon naglaro, tapos dito sa bahay laro pa din. Kaya mas mahirap talaga ang toddler stage kaysa sa newborn. Eto't may i-share ako sa inyo. May nakakwentuhan nga pala ako doon ka-co-parent ko. Nabuntis daw siya nung panahon ng pandemic. At nung naipanganak niya itong anak niya, na classmate ni Luan, ay iyat gadget nga lang at siya ang kaharap ng bata at na-diagnose nga daw ito ng speech delay. Ang akala daw niya ay okay lang dahil ang talino ng anak niya. 2 years old pa nga lang daw ay marami ng alam, pati mga plane, mga letters, numbers ay saulado na. At ngayon nga ay dumadaan sila sa therapy. At tinanong ko kung ano nga ang reason kung ba't nagkakaganon. Ang sabi nga daw ay pag hindi nga daw genetics ay sa environment. Kaya ito at kapag may nakakausap daw siyang mga parents at kapwa niya mami, lagi niyang ina-advise na less screen time dahil ang kapalit nga lang daw noon ay mga kalat. Pero okay naman yung anak mo. At dito nga ay medyo na-guilty ako. Dahil itong aking anak nga ay eto pinag-i-screen time ko din. Dahil nga minsan ay ako'y burnout na. Pagod na ako. Malaking bagay din talaga yung may katulong ka sa pag-aalaga ng anak mo. Yung kahit alam nila na ikaw ay full time naman sa pag-aalaga, kahit alam nila na nandito ka, ay maisip din naman nila na ikinapapagod din. At kahit 15 to 30 minutes nga na alagaan nila, laruin ang iyong anak ay talaga napakalaking bagay. Malaking tulong ito sa development ng bata. Ayan nga, tumorder itong kumari ko ng bagoong kaya naman pinalalamog niya. Thank you for supporting my small business mga marikoy. Thank you rin nga pala dito kina Tita Lynn at kay Tita Pen na siyang lagi na lamang kausap ni Luan at kalaro kapag ako'y pagod na. Bukod sa mga in-laws ko, mga senior na nga yan pala sila kaya naman hindi ko na rin sila inaasahan. Malaking bagay na nga pala itong kaunting oras nilang binibigay para malaro itong aking anak at nakakapag-recharge na ulit ako. Wala lang, share ko lang. Baka kasi may makapanood ng bidyong ito. Kung may malapit sa'yo, kung mag-anak ka na same situation sa akin, na may toddler at walang katulong, laro-laro nitong bata, makakatulong ito sa kanya. Bukod doon, nakakapag-invest ka pa ng quality time sa bata at habang nalaki itong bata ay nagiging malapit pa sa'yo. Wala namang lugi. Lalo na pag bata ang pinag-investhan mo para ka lang nagtatanim. Lalo na nga ako naniniwala ka na mga bata ay blessing. Ayun nga at hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye. God bless.